AY1181AY. D** manit. Dapat nililigawan mo ang iyong kamatayan. Pakawalan mo ako. Nababaliw na agad ang babae pagkakahawak sa buhok niya. Sinimulan niyang igulong ang kanyang bag sa paligid, sinusubukang hampasin ang taong humihila ng kanyang buhok gamit ang kanyang bag. Bilang isang resulta, bago pa niya maabot ang kabilang partido sa kanyang bag, binigyan na siya ng kabilang partido ng isang mahigpit na sampal sa kanyang mukha. May isang malakas na tunog mula sa sampal. Agad na naramdaman ng babae na parang umiikot ang kanyang mundo, at siya ay nasa estado ng pagkalito matapos masampal. Nadapa siya sa isang stall ng tinapay sa malapit, at tinatok niya ang lahat ng tinapay na ipinapakita ng isang iglap. Ang taong sumampal sa kanya ay walang iba kundi si Gerald. Matapos masaksihan ang nakaraang eksena, galit at galit si Gerald na hindi na niya napigilan pa ang kanyang galit. Nakita at nakaengkwentro niya ang maraming mayabang na tao sa kanyang buhay, ngunit hindi pa siya nakakakita ng sinumang kasing mayabang na ganito. Ang babaeng ito ay talagang gumagamit ng sakit at kahirapan ng isang tao bilang isang paraan upang makakuha siya ng pananabik at kasiyahan. Bakit niya papayagan ng ganitong uri ng mabisyo na babae na mag-ikot sa mga tao? D** manit. Yumi, panipi. Tungkol naman sa mayamang binata, tulala rin siya sa oras na ito. Napakabilis ng nangyari sa lahat, at ang mayamang binata ay wala ring oras upang makapagreaksyon. Ang kanyang sariling babae ay talagang napalo sa Lugaw City. Binugbog siya. Paano ito magiging posible? Sino nga ba ang maglakas loob na gawin iyon? Gayunman, matapos maisip, ang mayamang binata ay tumingin kay Gerald habang sumisigaw, "Ang brat mo. Talagang nililigawan mo ang iyong sariling kamatayan, tama. Ikaw talaga ang naglakas loob na patulan ang aking babae. Alam mo ba kung sino ako?" Panipi. Ang lahat ng mga dumadaan sa kalye ay hindi mapigil ang gumawa ng ilang mga hakbang pabalik sa oras na ito. Malinaw na alam ng mga lokal ang pagkakakilanlan at kapangyarihan ng mayaman at binatang ito. Ito rin ang dahilan kung bakit walang nang ahas na sabihin kahit na malinaw na nasaksihan nila ang eksena ngayon lang. Ang binatang ito ay maaaring gumawa ng aksyon sa labas ng isang pakiramdam ng hustisya at katwiran, ngunit inilalabas niya ang lahat sa maling target. Hindi siya dapat sumali sa negosyo ni G. Gross. Tama iyan. Madaling mapatay ni G. Gross ang sinumang nais niya sa Lugaw City. Kapag ang isang tao ay hindi sinasadyang nasaktan si G. Gross sa huling pagkakataon, pinatay ni G. Gross ang buong pamilya ng kabilang partido sa isang solong gabi. Lihim na maiisip ng mga dumadaan ang bagay na ito sa kanilang puso. Ang jade pendant na ito ay malinaw na isang tunay na piraso ng jade. Ang taong ito dito ay malinaw na nahaharap sa mga paghihirap at sa agarang pangangailangan ng pera. Pareho kayong hindi kapos ng pera, ngunit banta mo siya at sinubukan mong kunin ang pendant mula sa kanya ng sapilitang sa halagang $8,000 lamang. Hindi mo ba naisip na ikaw ay sobrang mapagmataas? Bukod dito, magiging mabuti kung hindi mo nais na bilhin ito, ngunit bakit kailangan mong sirain ang kanyang pendant na jade? Ito ang kanyang pera na nakakatipid ng buhay. Hindi mo ba naisip na ang babaeng ito ay karapat-dapat na masaktan dahil siya ay walang puso at lubos na wala ng anumang kamalayan? Malamig na sagot ni Gerald. Asawa, chop up mo siya. Gusto kong putulin mo ang kanyang mga kamay at paa. Panipi. Ang babae sa lupa sa wakas ay nakabawi ang kanyang pandama, at agad siyang sumigaw kay G. Gross habang nakahawak siya sa kanyang mukha. Paf! Karapat-dapat siyang masaktan. Totoong nililigawan mo ang iyong sariling kamatayan. Mga kalalakihan, punta kayo rito at i-chop mo siya ngayon. Panipi. Sinabi ni G. Gross habang ikinakaway ang kamay. Sa oras na ito, marami sa kanyang mga tanod ang agad na naglabas ng kanilang mga machete habang direktang sisingilan kay Gerald. Hindi mapigilan ni Gerald na makaramdam ng labis na galit nang makita ang mga ito na sumisingil patungo sa kanya. Sa oras na ito, agad na napuno siya ng malakas na layunin sa pagpatay. Gayunpaman, sa kritikal na panahong ito, biglang naalala ni Gerald na hindi siya pinapayagan na gamitin ang kanyang lakas sa loob. Sa sandaling ginamit niya ang kanyang panloob na lakas, ang kanyang lakas na kanyang itinatago gamit ang jade pendant ay magiging walang kabuluhan, kung gayon. Sa pangalawang pag-iisip, kahit na hindi ginamit ni Gerald ang kanyang lakas sa loob,
ang mga lalaking ito ay hindi talaga magiging kalaban niya. Sa lalong madaling panahon, ang lahat ng mga kalalakihan ay mahigpit na nakakapit sa kanilang mga sirang braso at tadyang, at lahat sila ay umiiyak at sumisigaw sa sakit habang nakahiga sa lupa. Ito, si G. Gross at ang ilang natitirang mga mata ng tanod ay nanlaki sa pagkabigla. Wala sa kanila ang naglakas loob na sumulong sa ngayon. Ang batang brat na ito ay talagang napakalakas. Hindi mapigilan ni G. Gross ang gulat nang makita niya si Gerald na naglalakad palapit sa kanya. Kaya't dali-dali siyang naglabas ng isang pistola at idirekta ito diretso sa ulo ni Gerald. *manit, tunay ka isang napaka-nosy na tao, hindi ba? Papatayin kita kung maglakas loob ka upang umusad ng isa pang hakbang. Sigaw ni G. Gross nang namula ang mga mata. Ang karamihan ng tao ay nagkalat din habang sumisigaw sa takot. Bukod dito, kung maglakas loob ka upang gumawa ng isa pang paglipat, tiyak na hindi ko sisipilan ang pares ng buhay ng mag-ama ngayon. Babalaan ni G. Gross. Huminga ng malalim si Gerald. Ang lakas niyang panloob ay nagsimulang gumalaw ng hindi mapakali. Ito ay magiging madali para kay Gerald upang makitungo sa mayamang binata na ito. Kakailanganin lamang ni Gerald na gumalaw ng bahagya, at ang kanyang ulo ay nakaliligid na sa lupa. Bukod dito, madaling mapatay ni Gerald ang kanyang buong pamilya. Ngunit hindi ito magawa ni Gerald sa oras na ito. Sa makatuwid, huminga lang ng malalim si Gerald. Nakita ni G. Gross na si Gerald ay tumigil sa paggalaw sa oras na ito. AY1182AY. Hindi mapigilan ni G. Gross na magmura ng malamig. Bit mo siya, sigaw ni G. Gross sa natitirang mga tanod sa likuran niya. Ang mga tanod ay mabilis na sumugod sa isang iglap, at sila ay sisingilan ng direkta kay Gerald upang i-chop up siya. Tumigil ka. Biglang, isang pares ng mga tanod na nakasuot ng itim ang lumapit at pinahinto ang mga lalaking iyon. Sino kayong mga tao? Sigaw ni G. Gross habang nakatingin sa kanila. Ang pamilyang Smith. Casual na sagot ng tanod. Ano? Hindi mapigilan ni G. Gross na manginig ng bahagya habang dali-dali niyang ibinaba ang kanyang pistola. Kaya, lumalabas na narito ang pamilya Smith. Wika ni Abner habang ngumiti ng mahina. Ang pamilyang Smith ay talagang isa sa napakakaunting pamilya na mas malakas at maimpluwensyang kumpara sa pamilyang Gross sa Lugaw City. Bagaman napakasungay ni Abner, alam din niya ang mga paraan ng mundong ito, at alam niya kung paano sumunod sa mga patakaran. Alam niya na may mga tao na maaari niyang pukawin, ngunit sa parehong oras, mayroon ding ilang mga tao na hindi niya dapat subukang pukawin. Hindi mo mahawakan ang lalaking ito, at hindi mo rin mahahawakan ang pares ng mag-ama na ito. Ito ay dahil nasa ilalim sila ng proteksyon ng panganay na binibini ng pamilyang Smith. Sinabi ng mga tanod, Paf, ang panganay na, binibini ng pamilyang Smith, ako ang, halos mawala ng init ng ulo ang kasintahan ni Abner habang dahan daw ang tumayo sa oras na ito, ngunit agad siyang pinahinto ni Abner, na nagbigay ng babala sa kanya. Ayos, kung ganon. Dahil nagsalita na ang panganay na binibini ng pamilyang Smith, tiyak na bibigyan ng mukha ng pamilya Gross ang kanyang mukha. Bukod dito, ilan pa rin ito sa mga ligaw na aso. Pakakawalan ko sila kung gusto niya ako. Panipi, sambit ni Abner habang tumango at malamig na ngumiti. Pagkatapos nito, ay nalalayan niya ang babae habang naghahanda silang umalis. Gayunpaman, sa kanilang pag-akyat kay Gerald, bumulong si Abner, kapatid, mas mabuti kang mag-ingat. Hintayin mo, darating ang isang araw na babayaran kita para sa iyong mga aksyon. Panipi, pagkatapos nito, umalis na si Abner kasama ang kasintahan. Tiyo, mayroong $15,000 dito. Ito ay ibinibigay ng aming panganay na binibini. Maaari mo lang itong tretuhin na para bang binili niya mula sa iyo ang jade pendant. Panipi, inabot ng bodyguard ang isang kahon na puno ng $15,000 sa nasa katanghaliang lalaki. Gamitin ang perang ito upang maipagamot muna ang karamdaman ng iyong anak na babae. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol kay G. Gross. Hindi kanya guguluhin. Salamat. Mangyaring pasalamatan si Miss Smith sa kanyang kabaitan at awa. Panipi. Ang taong nasa katanghaliang gulang na lalaki ay napakahawak na siya ay malapit ng magkawtaw upang magpasalamat sa kanya, ngunit ang bodyguard ay mabilis na pinigilan siya. Tungkol kay Gerald, hindi niya maiwasang makaramdam ng labis na pagkahabag,
at ngayon ay nagkaroon siya ng isang nais na impresyon ng pinakamatandang binibini ng pamilyang Smith. Sa oras na ito, mayroong dalawang batang babae na nakasuot ng maskara sa kanilang mga mukha, na tinitingnan ng eksenang ito mula sa malayo. Ang dalawang dalagang ito ay walang iba kundi ang dalawang magagandang babae mula sa kalye kanina. Ang kanilang convoy ay dumating na sa oras na ito. Sa katunayan, nang dumating sa tanawin si Condry kasama ang kanyang kapatid ngayon, hindi nila alam kung ano ang nangyari. Nakita lang nila ang dami ng tao na mabilis na nagkalat at nagkakalat. Ito ay lumabas na si Abner ay kumuha ng kanyang pistola at direktang itinuturo ito sa isang ordinaryong binata sa ngayon. Matapos ihinto ang isang dumadaan upang tanungin ang tungkol sa sitwasyon, nalaman nila ang pangkalahatang konteksto ng lahat ng nangyari kanina. Sa makatuwid, ipinadala kaagad ni Condry ang kanyang mga tanod upang pigilan si Abner. Nang maglaon ay humantong ito sa kasalukuyang eksena at pagbago ng mga kaganapan. Napakabait ng puso niya. Sa makatuwid, tuwing makakakita siya ng sinumang nasa problema, palagi siyang tutulong sa lalong madaling panahon na makakaya niya. Hindi mapigilan ni Gerald na labis ang kanyang pakiramdam dahil sa matinding pakiramdam ng hustisya ng batang babae na ito. Nang marinig niya ang sinabi ng tanod tungkol sa pamilyang Smith, agad na lumingon si Gerald, at nakita niya si Condry sa dami ng tao. Si Condry ay nakasuot ng mask sa oras na ito, at simpleng tumango lamang siya habang nakaharap sa tingin ni Gerald. Pagkatapos nito, tumalikod siya at sumakay sa sasakyan kasama ang kanyang kapatid. Tila hindi niya napansin na si Gerald ay mukhang pipi, at ang kanyang isip ay nawala na sa ganap na makita kaagad niya. Sa oras na ito, nanginginig ang buong katawan ni Gerald sa sobrang kaba. Ito ay dahil kitang-kita ni Gerald ang mga mata at figure ng batang babae na malinaw. Masyado siyang pamilyar dito, at hindi niya makakalimutan ito sa buhay na ito. Mila, tinawag ni Gerald ang kanyang pangalan ng malakas sa hindi makapaniwala. Ito ay dahil ang batang babae ay walang iba kundi si Mila. Gayunpaman, hindi man lang siya narinig ng dalaga. Nagsimulang gumalaw ang sasakyan habang umaalis na nagmamadali. Mila, nagmamadaling hinabol ni Gerald ang kotseng umaalis mula sa malayo. AY1183AY. Ang ilan sa mga tanod ay natigilan lahat nang makita nila si Gerald na humahabol sa sasakyan ng panganay na binibini. Hindi nila marinig kung ano ang sinisigaw ni Gerald sa oras na ito. Gayunpaman, nag-alala sila na ang panganay na binibini ay nasa panganib. Sa makatuwid, dali-dali silang sumakay sa kotse upang habulin siya. Patuloy na tumatakbo si Gerald pagkatapos ng Condry habang nagpatuloy sa pagmamaneho ang kanyang kotse. Sa loob ng sasakyan, "Ate, napansin mo ba ang binatang iyon bago ka sumakay sa kotse ngayon lang?" Tanong ni Riley na may ngiti sa labi. "Sinong binata ang iyong pinag-uusapan?" Tanong ni Condry habang nakasimangot siya ng bahagya. At ang pula niyang labi ay bahagyang nahiwalay din sa oras na ito. "Pinag-uusapan ko ang tungkol sa binata na tinuturo ni Abner ang isang pistola pagkatapos niyang tulungan ang pares ng mag-iina." Sinabi ni Riley, at tinakpan niya ang kanyang bibig habang tumatawa. Siya, "Hindi bakit, maaaring hindi mo alam ito, ngunit mukhang tulala siya at tuluyan ng natigilan nang makita kanya ngayon lang. Nakatayo lang siya sa lugar, at mukhang ulok siya noon. Hahaha, nakita ko ang mukha ng kanyang mukha bago ako sumakay sa kotse, at ito ay tunay na nakakatuwa. Sa kabutihang palad, hindi mo hinubad ang iyong maskara. Kung tinanggal mo ang iyong maskara, hindi ba siya naging labis na nahahanga ng iyong kagandahan na sana ay nahimete siya sa lugar?" Panipi, hindi mapigilan ni Riley na tumawa ng malakas. "Ikaw lang ang tao na maaaring sabihin ng ganyan," simpleng sagot ni Condry. Gayunpaman, sa oras na ito, biglang naisip din ni Condry ang kakaibang ekspresyon ng mukha ng binata kanina nang medyo tumango ito sa kanya. Talagang nagkaroon siya ng isang napakahanggal at hanggal na ekspresyon sa kanyang mukha, at pakiramdam niya ay tumatawa nang maisip niya ito ngayon. Habang iniisip ito ni Condry, hindi niya mapigilan ang mga sulok ng kanyang labi mula sa pagkurba paitaas sa isang magandang arko. Siya ay talagang medyo gwapo, at mayroon din siyang napakabait na puso. Napakabuti niya kumpara kay Ferris. Ang ganitong uri ng binata ay magiging isang mahusay na asawa. Hindi ba sa tingin mo, ate? Panipi, siya,
Itigil ang pagdala ng aking kahinaan. Panipi, hindi ko ginagawa iyon. Ngunit sa lahat ng katapatan, sister, ano ang iyong pantasya tungkol sa pag-ibig? Mas maging seryoso ng kaunti. Seryosong tinatanong kita tungkol sa bagay na ito. Panipi, ang aking pantasya tungkol sa pag-ibig. Paano ko ito maipapaliwanag? Sa totoo lang, sa buong panahon ng mga taong ito, palagi kong iniisip kung magkakaroon ba ng isang lalaki tulad niyang Guo. Siya ay kailanman ay nai-inlove sa kanyang tiyahin, at siya ay naghahanap para sa kanya sa buong kanyang buong buhay. Kahit na mayroong hindi mabilang na mga kagandahan sa tabi niya, ang kanyang hangarin ay palaging malinaw at sigurado. Gusto lang niyang makasama siya. Panipi, sa oras na ito, isang pananabik na hitsura ang sumilay sa mga mata ni Condry. Oh, hindi ako naniniwala na magkakaroon ng ganitong uri ng pag-ibig sa mundong ito. Bukod dito, ang uri ng pag-ibig na iyon ay mayroon lamang sa mga nobela ng pantasya. Hindi magkakaroon ng isang tao na tulad ng infatuated tulad ng Yang Guo ay sa totoong buhay. Ngayong mga araw na ito, may mga kalalakihan lamang nalilito at manatili sa tabi ng isang magandang babae upang mapalapit sa kanila anuman ang nakasalubong niya. Pakiramdam ko ay parang ang ganoong klaseng lalaki ay mai-inlove sa anumang magandang babae. Hahaha. Sa totoo lang, ang ganitong uri ng tao ay isang kalokohan lamang sa realidad. Kung hindi siya makapaghintay para sa kanyang totoong pagmamahal, maaaring kalimutan niya ito ng mabilis. Panipi, tumango si Condry bilang pagsang-ayon nang marinig niya ang mga salitang iyon. Parang may katuturan din ang sinabi mo. Ang mga kalalakihan sa panahon ngayon ay hindi nagago. Panipi, maaari mo bang itigil ang pagbabago ng paksa upang maiwasan lamang ang aking katanungan? Pag-usapan natin ang tungkol sa seryosong negosyo. Hindi ka pa nagkomento tungkol sa binatang iyon ngayon lang. Ang hula ko ay na-in-love na siya sa iyo. Marahil ay nakaulo na siya sa pag-ibig sa iyo ngayon, at hindi ka na niya makakalimutan. Kahit na nakaalis na kami, hinahabol pa rin niya kami at sundan kami ng malapit dahil gusto kanyang tumingin ng mas malapit sa iyo. Seryoso ako. Ang aking pandama ay karaniwang napakatumpak sa ganitong uri ng bagay. Naniniwala ako na iyon ang paraan ng pagtingin niya sa iyo ngayon lang. Malikot na sabi ni Riley. Sa oras na ito, biglang sumigaw ng malakas ang driver. Sabay na nakasimangot sina Condry at Riley. Pagkatapos ng lahat, ang mga batang babae ay ganap na naiinis at kinamumuhian ang mga kalalakihan na nanumpa. Ano sa palagay mo ang iyong ginagawa? Malamig na tanong ni Riley. Itinuro ng driver ang salamin sa likuran bago niya sinabi, hinahabol talaga ng batang iyon ang aming sasakyan. Nasa likuran natin siya, Panipi. Ano? Ang dalawang dilag ay nagulat sa oras na ito, at dali-dali silang lumingon upang tumingin sa likod ng sasakyan. Sa unang tingin, nakita nila na si Gerald talaga ang habol sa likuran ng kanilang sasakyan. Kahit na ang kotse ay tumatakbo sa isang napakabilis na bilis, si Gerald ay desperadong hinabol ang kotse. AY1184AY. Tila hindi siya susuko kung hindi niya maabyutan ang sasakyan nila. Tinakpan ni Riley ang kanyang bibig at sinabi, "Oh, Diyos ko. Hindi ko talaga aasahan na magkakaroon ng tulad isang infatuated na tao sa mundong ito. Ate, parang talagang nagmahal siya sa iyo sa unang tingin." Panipi. Hindi mapigilan ni Condry na mamula sa oras na ito. Ito ay dahil maraming tao ang nagtuloy at sumunod kay Condry mula pa noong siya ay bata pa dahil sa kanyang magandang hitsura at mahusay na ugali. Gayunpaman, hindi pa siya nakakakilala ng isang batang katulad nito. Ito ay magiging isang kasinungalingan upang sabihin na si Condry ay hindi gumalaw sa lahat. Ate, bakit hindi natin ihinto ang sasakyan at makita kung ano ang gusto niyang sabihin sa iyo? Hahaha. Pagtingin ko sa kanya, may naisip akong kwento bigla. Ito ay tungkol sa isang pulubi na nahulog sa pag-ibig sa isang mayamang binibini sa unang tingin. Pagkatapos nito, nagsulat siya ng isang liham ng pag-ibig sa kanya habang hinahabol ang seda ng mayamang dalaga upang ipahayag ang kanyang pagmamahal at pagmamahal para sa kanya. Bilang isang resulta, natapos siya na napalo hanggang sa mamatay ng pamilya ng mayamang binibini. Naku, lahat ng ito ay nakalaan na maging isang trahedya sa simula pa lamang, inaasahan na sinabi ni Riley. Bakit natin titigilan ang sasakyan? Huwag maging isang manggugulo.
Dapat mong ihinto ang panunood ng napakaraming mga drama sa telebisyon sa hinaharap. Hindi sila mabuti para sa iyo. Sambit ni Condry habang nagpapanggap na galit. Tama iyan, Miss Condry, Miss Riley, hindi namin maaaring subukang unawain ang puso ng isang tao sa ngayon. Sino ang nakakaalam kung ang binata na ito ay may anumang iba pang mga intensyon sa pamamagitan ng paghabol sa aming kotse? Panipi, sa oras na ito, nagsalita rin ang driver habang nagpatuloy sa pagmamaneho. Dapat mo ring manahimik at mag-focus sa pagmamaneho. Malamig na sabi ni Condry. Patuloy na habol ni Gerald ang sasakyan nila sa likuran. Alam ni Gerald na hindi siya maaaring magkamali. Ito ay dahil imposibleng-imposible para sa dalawang tao na magmukhang pareho, tulad ng ginang na nakasuot ng puti. Hindi siya maaaring magkamali. Ang batang babae na ito ay tila ang parehong batang babae na nakita niya pabalik sa Langvern Mountain. Ang kanyang likuran, ang kanyang mga mata, at maging ang paningin sa kanyang mga mata ay eksaktong pareho. Kailangang maging siya ito, hindi na niya palalampasan siya muli sa oras na ito. Sa lalong madaling panahon, sa wakas ay nakarating ang kotse sa Smith Manor. Miss Condry, hinabol ka talaga ng batang iyon hanggang dito. Maaari kang sumama muna kay Miss Riley, at pipigilan namin siya. Panipi, sambit ng driver habang binubuksan niya ang pinto ng kotse para kay Condry. Tumanggo si Condry, at una niyang nais na sabihin sa kanya na huwag saktan si Gerald at simpleng hilingin sa kanya na umalis. Gayunpaman, wala siyang sinabi sa huli, at nakayuko lamang siya ng bahagya. Sa oras na ito, naabutan na sila ni Gerald. Mila, ikaw ba yon? Sigaw ni Gerald. Ang kanyang isipan ay talagang isang kumpletong blanko sa oras na ito, at naisip na niya ang tungkol sa lahat ng bagay na maaaring naiisip niya. Ano Mila ang pinagsasabi mo? Ang brat mo, huwag mo nang isiping manakit sa aming panganay na binibini. Ito ang Smith Manor. Bakit hindi mo tingnan ang iyong sariling katayuan at pagkakakilanlan? Talagang naglakas loob ka na sumakay dito ng ganoon lang. Mga lalaki, itapon mo agad siya. Panipi, maraming mga tanod ang pumapalibot kay Gerald sa oras na ito at dinakip siya habang naghahanda silang itapon siya. Gayunpaman, desperadong nagpumigla si Gerald, at sa wakas ay napalaya niya ang kanyang sarili mula sa mga bodyguard na iyon. Pagkatapos nito, diretsyong sumugod si Gerald papunta kay Condry, at niyakap niya ng mahigpit si Condry mula sa likuran sa gitna ng gulat na tingin ng mga mata ng mga bodyguard. Mila, napakahusay talaga na makita ka ulit sa wakas. Maaaring hindi mo alam ito, ngunit hinahanap ko kayo kahit saan sa nakaraang 2 taon. Panipi, niyakap siya ni Gerald ng mahigpit at desperado, halos parang natatakot siyang maging panaginip ang lahat. Tungkol naman kay Condry, una niyang nais na labanan. Gayunpaman, sa sandaling ito, bigla niyang naramdaman na parang may isang magnetikong puwersa na hinihila siya sa kanya. Talagang naramdaman niya na nais niyang magpatuloy na manatili sa mahigpit na yakap ni Gerald. Pakiramdam niya ay nararamdaman niya ang isang uri ng pag-ibig at pagmamahal na naglalabas ng direkta mula sa mga braso ni Gerald. Ito ay tulad ng isang pag-ibig na maaaring matuno ang lahat. Ito ay isang hindi mapigil ang pag-ibig. AY1185AY. Napatikip lamang si Riley sa kanyang bibig nang may pagtataka habang nakatingin sa drama na lumalahad sa harap niya. Dali-dali niya ring inilabas ang kanyang cellphone upang kumuha ng litrato, dahil sa takot na makaligtaan siya sa sandaling ito. Walang inaasahan na ang lalaking ito ay mabaliw. Sino ang makakaalam na siya ay talagang magmamadali upang yakapin si Condry sa lalong madaling makita siya. Ito ay simpleng hindi kapanipaniwala. Ito ay simpleng nakakabaliw. Hindi ako. Matapos ang isang maikling panahon ng pagiging mahinahon, si Condry ay nahirapan ng bahagya habang nagsasalita siya sa isang marahang boses. Ang boses ding ito ang gumising kay Gerald ng isang iglap. Hindi ito boses ni Mila. Nagmamadaling kumalas si Gerald. May kakaibang ekspresyon sa mukha si Condry, na parang medyo humihingi siya ng tawad nang lumingon siya ng bahagya. Sa oras lamang na ito na sa wakas ay malinaw na nakikita ni Gerald ang kanyang buong hitsura, ang kanyang likuran, ang kanyang figura, at maging ang kanyang mga mata ay talagang kahawig ni Mila. Gayunpaman, kahit na siya ay napakaganda rin, hindi siya si Mila. Nagkamali siya. Nagulat si Gerald,
at may itsurang desperada at pagkawala sa mga mata ni Gerald. Pakiramdam niya ay parang nakita na niya sa wakas ang ilaw ngayon lang. Iyon ang dahilan kung bakit sinubukan niya ng gusto upang magmadali papunta sa kanya, upang mapagtanto na ito ay isa pang kailaliman sa ilalim ng ilaw. Paano posibleng ang batang babae na ito ay si Mila? Si Mila ay nakuha na ng mga tao mula sa Sun League. Ikaw ****, sa totoo lang naglakas loob kang latiin at kalokohin ang aming panganay na binibini. Bubugbugin ka namin hanggang ngayon. Panipi, ang mga tanod ay pawang galit na galit sa kanilang pag-iisip. Ang kanilang panganay na binibini ay napakasamang maganda at may hindi mabilang na mga suitors na hinahabol sa kanya, ngunit talagang siya ay niyakap ng isang ordinaryong tao na walang katayuan o pinagmulan. Hindi alintana kung dahil ito sa kanilang panibugho o pakiramdam ng pananagutan, nais lamang ng mga tanod na ito na pilasin ang puso ni Gerald. Sa oras na ito, ang mga bodyguard ay may mga batong nasa kanilang kamay habang sinisimulan nilang gamitin ang mga ito upang matamaan si Gerald. Tungkol kay Gerald, nasa isang malaking kalagayan na siya ng pagkabigo matapos ang pag-asa niya ng labis na pag-asa kanina. Ang kanyang isipan ay isang kumpletong blanko na ngayon, at hindi niya maramdaman ang anumang sakit kahit na siya ay napapalo na. Oh, Diyos ko! Tila parang ang lungkot na kwentong iyon ay talagang lumilitaw. Ang pulubi ay nahulog sa pag-ibig sa mayayamang dalaga, ngunit walang mga resulta sa huli, at sa huli ay mabubugbog siya hanggang sa mamatay ng kanyang pamilya. Nagdalamhati si Riley. Itigil mo yan. Bakit ka lumilikha ng isang malaking kaguluhan sa Smith Manor? Panipi. Sa oras na ito, isang galit na sigaw na nagmumula sa isang magandang babae ang nag-ambala sa lahat. Ang mga tanod ay huminto sa kanilang kilos, sunod-sunod, bago yumuko muna habang nakatingin sa magandang babae. Madam, ano ang nangyayari? Bakit mo binubugbog at pinaglalaban sa harap ng Smith Manor? Sambit ng magandang babae na may malamig na ekspresyon sa mukha. Ang batang brat na ito ay napunta sa Smith Manor, at sinisira niya ang pinakamatandang dalaga. Sumagot ang mga bodyguards matapos itong pag-isipan. Ang isang tulad niya ay naninira kay Condry. Nang makita ng magandang babae kung paano nagbihis si Gerald, agad niyang naisip na siya ay isang ordinaryong tao lamang, walang pagkakaiba kumpara sa isang pulubi sa kanyang mga mata. Nanlamig siya ng malamig. Talagang nagnanasa ka at naghahanap para sa isang taong hindi mo karapat-dapat. Ikaw talaga ang naglakas loob na pumunta sa lahat ng mga paraan dito upang pester ang aking anak na babae. Mabuti pang umalis ka ngayon. Kung hindi man, sisiguraduhin kong mawala ka sa mundong ito. Panipi, talagang hindi inaasahan ni Gerald na hindi niya maiwasang may ugnay siya sa isang malaking gulo. Ito ay lalo na sapagkat siya ang gumawa ng pagkusa upang yakapin ang pinakamatandang binibini ng pamilyang Smith ngayon lang. Masisisi lang ni Gerald ang kanyang sarili para sa pagkakamaling ito. Ako, nakilala ko ang maling tao. Patawad, sabi ni Gerald. Matapos mapakalma ang kanyang sarili, biglang naisip ni Gerald ang dahilan kung bakit bigla siyang gumanap ng ganoon kanina. Bukod sa ang katunayan na ang figure ng babaeng ito ay talagang kahawig ni Mila at nag-ambala ang kanyang karaniwang tren ng mga saloobin, ang pinakamahalagang punto ay ang alindog ng Jade na dinadala niya sa ngayon. Ang kagandahan ng Jade ay hindi lamang makakatulong sa kanya upang maitago ang kanyang yang enerhiya, ngunit makakatulong din ito sa kanya na maghanap ng isang taong may napakalakas na pangangatawan. Nabanggit na ni Zenny na si Yin at Yang ay natural na aakit sa isa't isa. Sa makatuwid, tiyak na mababanggan sila kapag nagkita sila. Tama iyan. Dapat yan ang dahilan. AY1186AY. Lalo na ito kung napaisip ni Gerald ang kakaibang pakiramdam na naramdaman sa kanyang puso nang yakapin niya si Condry kanina. Sa puntong ito, natukoy na ni Gerald na ang babaeng nasa harap niya ay isang taong may isang malakas na pangangatawan. Sa wakas ay nakilala na niya ito. Hanggat maaari niyang makuha ang nakapagpapasiglang mga patak ng dugo, makakabalik siya ng ligtas sa Mayberry City. Sa oras na ito, tuluyan ng kumalma si Gerald. Condry, Riley, pareho kayong dapat manatili sa bahay. Bawal ka nang pumunta kahit saan. Tingnan ang uri ng mga tao na nakasama mo ngayon. Hahanapin ko ang tatay mo. Kasalukuyan siyang nakikibahagi sa isang aktibidad sa negosyo, kaya't pareho kayong dapat manatili sa bahay at magpahinga.
Si G. Snyder ay gaganapin isang pagdiriwang ng pagdiriwang bukas. Narinig kong nag-imbita siya ng isang partikular na mahiwagang VIP. Ang buong pamilya ng Snyder ay nagbibigay ng labis na kahalagahan sa bagay na ito, at mahusay kung makakapunta ka rin sa piging bukas. Kaya, dapat kang maghanda para dito. Tinapik ng marahan ni Ginang Smith ang balikat ni Conroy. Akmang aalis na siya ay bigla niyang namalayan na hindi pa umalis si Gerald. Byron, maaari mong malaman kung paano mo haharapin ang bagay na ito. Ayoko nang makita ang taong ito sa harap ng aking bahay. Panipi, matapos niyang magsalita, sumulyap si Ginang Smith kay Gerald ng hindi maganda bago siya umalis. Bilang pinuno ng mga tanod, bahagyang binasag ni Leron ang leeg bago naghanda na harapin si Gerald at turuan siya ng leksyon. Akmang hahampasin niya si Gerald. Tumigil ka, sigaw ni Conroy, hayaan mo siya. Hayaan mo na lang siyang umalis. Panipi, ngunit Miss Conroy, Madam sinabi. Si Byron at ang iba pa ay parang may nawawala, at hindi sila nakaramdam ng kontento kung hindi nila matalo si Gerald ngayon. Gayunpaman, wala silang pagpipilian kundi sumunod dahil nagsalita na si Conroy. Ang brat mo, hinahayaan ka na namin, kaya bakit hindi ka pa umalis? Malamig na saway ni Byron. Tungkol kay Gerald, itinaas niya ang kanyang ulo at sumulyap kay Conroy bago niya sinabi, I am tunay na nagsisisi ako sa lahat ng nangyari dito ngayon. Nagtataka ako kung maaari mo akong magawa ng ibang pabor. Ang nag-iisa lamang na dahilan kung bakit ako kumilos ng masungit ngayon ay dahil naisip ko na ikaw ay ibang tao. Panipi, hindi mapigilan ni Conroy na makaramdam ng kaunting kalungkutan nang marinig niya ang mga salitang iyon. Hindi mahalaga kung mahal niya siya o hindi. Ang pangunahing dahilan ay dahil sa una ay naisip ni Conroy na ang dahilan kung bakit hinabol siya ng gusto ni Gerald at tiniis pa rin ang pambubugbog ay dahil sa hinahangaan siya at in love sa kanya. Gayunpaman, sino ang aasahan na ang lahat ay simple lamang dahil naisip niya na siya ay ibang tao? Ang mga batang babae ay palaging magiging isang makitid ang pag-iisip, at kasama dito si Conroy, na tulad ng isang diyosa. Maaari lang nating magpanggap na walang nangyari dito ngayon. Maaari kang pumunta at hanapin ang taong inibig mo, kung gayon. Panipi, matapos niyang magsalita, lumingon si Conroy at naglakad papasok sa villa. Tungkol kay Riley, gumawa rin siya ng mukha ng unggoy kay Gerald bago pumasok sa loob. Alam ni Gerald na ang pinakamaraming makukuha niya mula sa Conroy ay isang patay na patak ng dugo kung ipagpapatuloy niya ang pamimansala sa kanya ngayon. Nako, wala siyang pagpipilian kundi umalis muna bago mag-isip ng ibang paraan. Sa makatuwid, napailing lang si Gerald bago siya umalis. Byron, tingnan mo ang batang-bata. Talagang umalis siya ng ganoon pagkatapos na samantalahin ang pinakamatandang dalaga. Kami ay naglilingkod sa pinakamatandang binibini sa loob ng maraming taon, ngunit sa huli, sinamantala ng batang brat na iyon habang hindi naman tayo nakakakuha ng anumang pakinabang. Hindi ko talaga ito matatanggap. Panipi, marami ang mga tanod ang bamulong ng mahina habang nakatingin sa likuran ni Gerald. Malinaw na naramdaman nila na parang hindi nila binugbog si Gerald kanina. Naramdaman nila na parang mayroon pa silang hindi natapos na negosyo kasama siya. Nararamdaman ko rin ang labis na hindi kasiyahan. Bakit hindi natin siya sundin at ipagpatuloy ang pagbugbog sa kanya ulit kung gayon? Kailangan nating ipaalam sa kanya na ang aming panganay na binibini ay hindi isang taong kayakap niya tuwing nais niya. Panipi, sinabi ito ni Byron at ng iba pa habang sinusundan nila si Gerald palabas gamit ang kanilang mga batong hawak. Si Gerald ay nagpatuloy sa paglalakad hanggang sa makarating siya sa isang park sa tabi ng isang makapal na kagubatan. Nais niyang umupo upang masiyahan siya sa isang sandali ng katahimikan sa oras na ito upang muling kalmiin ang kanyang puso. Sinusundan siya ni Byron mula sa malayo. Gayunpaman, bago pa man nila matalo si Gerald, napansin nila na may isa pang grupo ng mga kalalakihan ang nanguna at direktang naglalakad patungo kay Gerald, na nakaupo sa bench ng bato. Ang pangkat ng mga kalalakihan na ito ay higit na walang awa, at lahat sila ay may hawak na mga machete sa kanilang mga kamay. Malinaw na balak nilang gupitan si Gerald. Byron, hindi ba mga tauhan ni G. Gross? Tila ba inaatake nila siya? Ano ang dapat nating gawin? Marami sa mga tanod ang nagtanong. Ano pa ang magagawa natin? Pagmasdan muna natin ang sitwasyon.
Kahit na ang batang ito ay talagang nararapat na paluan, anuman ito, tumulong siya upang may save ang pares ng mag-ama ngayon lang. Sa makatuwid, pinatutunayan nito na ang binatang ito ay walang masamang puso. Kami ay magliligtas ng kanyang buhay kung kinakailangan bago siya bugbugin muli. Ano ang palagay ninyo tungkol dito? Panipi, sumang-ayon. Tumango ang lahat bilang pagsang-ayon. AY1187AY. Ang brat mo, na-offend mo si G. Gross, ngunit ikaw pa rin ay walang pakialam at gaanong loob ngayon. Maaaring mayroon ka talagang siyam na buhay upang magtaglay ng napakalaking tapang. Tandang pananong tandang padamdam. Panipi, sa oras na ito, 18 lalaki ang nakapalibot kay Gerald habang hawak nila ang mga machete sa kanilang mga kamay. Ang pinuno ng kalbo na ulo ng grupo ay nagsalita habang siya ay nangiinis. Malamang takot na takot siya ngayon. Dapat ay nalaman na niya ang tungkol sa pagkatao at reputasyon ni G. Gross. Gayunpaman, huli na para sa kanya upang magtago ngayon. Dahil sa siya ay naglakas loob na itaas ang kanyang kamay upang maabot ang babae ni G. Gross, siya ay nakalaan na mahulog dito ngayon. Panipi. Maraming mga kalalakihan ang nagsabi habang tumatawa sila sa kanilang sarili. Mahusay na narito kayo, makinig. Kung hihilingin mo para sa tulong ng isang tao, ano ang gagawin mo upang ang taong ito ay matulungan kang kusang loob? Gayunpaman, dahil mayroon ka ng hindi pagkakaunawaan sa kanya ng maaga, hindi mo alam kung paano ilabas ang iyong hiling kung nais mong gawin ito. Tinanong sila ni Gerald nang makita ang grupo ng mga kalalakihan. Ito ay dahil sa pakiramdam niya ng labis na pagkalumbay sa oras na ito. Niyakap niya si Condray sa isang sandali ng salpok, at tila ba naapektuhan talaga ito nito. Kung hindi siya naging ganoon ka-impulsive, maaaring handa siyang bigyan siya ng isang patak ng kanyang dugo hanggat taos-puso itong hiningi sa kanya ni Gerald. Gayunpaman, ang mga bagay ay natapos na sa isang nakakahiyang estado sa puntong ito. Bukod dito, si Gerald ay hindi dalubhasa sa kasiya siya o pagpapaligaya sa isang batang babae. Ano ang dapat niyang gawin? Maaari lamang silang tanungin ni Gerald para sa kanilang opinyon. Sa oras na ito, ang kalbo na tao at ang iba pa ay nakakapagpalitan lang ng tingin sa isa't isa na may naguguluhan at tuliro na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Ang dahilan kung bakit sila narito ay upang patayin ang lalaking ito. Kahit na ang lalaking ito ay hindi naiihi ang kanyang pantalon sa takot, dapat na hindi bababa sa bigyan sila ng ilang uri ng reaksyon, tama ba? Pagkatapos ng lahat, ang pangkat ng mga kalalakihan na ito ay hindi ordinaryong mga bodyguard na karaniwang kasama ni G. Gross. Gayunpaman, lahat sila ay mga nangungunang antas na bodyguard na tinanggap ng pamilya Gross para sa isang napakataas na presyo. Ang bawat isa sa 18 lalaking ito ay may karanasan na katumbas ng isang mersenaryo, at ang bawat isa sa kanila ay tumagal ng 30 hanggang 40 buhay bawat isa. Sa ilalim ng anumang ordinaryong pangyayari, ang nakamamatay na aura sa paligid nila ay tatakbo sa lalong madaling buksan nila ang kanilang mga bibig, at hindi na kailangan para sa kanila na gumawa ng anumang pagkilos. Gayunpaman, parang may mali sa binata sa harapan nila. Anong uri ng kalokohan ang sinasabi mo? Nasaktan mo si G. Gross, ngunit hindi ka naman natatakot. Hahaha. Gayunpaman, magdusa ka ng kakilay-kilabot na kamatayan sa lalong madaling panahon. Malakas na sigaw ng kalbo na may nakamamatay na aura na nakapalibot sa kanya. Oh, mukhang hindi mo rin alam ang sagot. Nauna kong iniisip na humiling sa iyo ng isang solusyon. Hahaha. Sagot ni Gerald na may malaswang ngiti sa labi. Siya ay naging abala sa pag-iisip tungkol sa mga sukat na maaari niyang kunin ng mas maaga. Sa makatuwid, hindi niya kinuha sa puso ang sinabi ng kalbo. Sa oras na ito, parang biglang napagtanto ni Gerald habang sinabi niya, "Oh, oo nga pala, kayong lahat mga kalalakihan ni G. Gross, sinugo ba niya kayo dito upang patayin ako?" Panipi, tila ba natauhan si Gerald? F***sick, boss. Tila parang ang batang ito ay nagpapaloko sa atin. Panipi, ang pangkat ng mga kalalakihan ay nagalit. Ang kalbo ay nanginginig din sa galit sa oras na ito habang ikinakaway ang kamay at sinabing, "Sa palagay mo nakikipag-usap ka sa mga ordinaryong tanod, hindi ba? Talagang iniisip mo na hindi ka matatalo at nasa tuktok ng mundo. Mga kapatid, gupitan mo siya ngayon."
Ipakita sa kanya kung gaano kami kapangyarihang. Panipi, sa oras na ito, itinaas ng 17 iba pang mga kalalakihan ang kanilang mga machete habang diretso silang sumugod kay Gerald. Boom! 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 Sunod-sunod ang tunog ng sunod-sunod. Napakabilis ng paggalaw ni Gerald, at tuluyan niyang hindi pinansin ang mga sandata na nasa kanilang mga kamay. Bagaman hindi magamit ni Gerald ang kanyang panloob na lakas, ang mga ordinaryong kalalakihan na ito ay hindi talaga niya kalaban sa mga tuntunin ng kanilang mga kasanayan o lakas. Sa isang iglap lang ng isang mata, ang mga binti at braso ng kalalakihan na ito ay nakayuko sa isang labis na tindig, at lahat sila ay gumuho sa lupa, sunod-sunod, habang sumisigaw sa sakit. Ang mga kalalakihan ay pawang-paungol ng walang magawa tulad ng tandang na tradisyonal na ginamit at isinakripisyo bilang handog sa bagong taon matapos marahas na baluktot ang kanilang mga braso at binti. Bukod dito, ang buong proseso ay napakabilis at malinis. Ang kalbo ay tumayo sa lugar habang tinitignan niya ang malulusog at maayos niyang mga kapatid mula kanina. Hindi niya maiwasang makaramdam ng malamig. Naginaw na tumakbo sa kanyang likod sa oras na ito. Kamangha-mangha, siya ay simpleng napakalupit. Nauna nang naisip ng kalbo na ang 18 sa kanila ay makitungo at mapupuksa ang binatang ito na halatang hindi mula sa lungsod na ito. Naisip pa niya na madali silang matatakot at matatakot siya hanggang sa mamatay. Hindi inaasahan, ang binatang ito ay talagang isang Panginoon. Bukod dito, siya ay isang master na maaaring iparamdam sa mga tao ang panginginig na tumatakbo sa kanilang likuran. Sa kabila, boom! 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 Kabanata 1188. Matapos ang ilang malalakas na ingay, si Byron at ang iba pa, na humabol kay Gerald na bugbugin siya, ay hindi mahawakan ng mahigpit ang mga batuta sa kanilang mga kamay. Ang lahat ng kanilang mga batuta ay nahulog ng direkta sa lupa na parang nagsanay na sila dati. Ito ay dahil ang kanilang isipan ay naging ganap na blanko sa oras na ito. Ang bawat isa sa kanila ay mayroon ding gulat at hindi makapaniwalang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Napabuka lang ni Byron ang kanyang mga mata nang malunok siya sa gulat. Hindi niya maiwasang maramdaman na ang kanyang lalamunan ay napakatuyo sa oras na ito. Masyadong mabangis ang binatang ito. Pa-impulse siyang naging mabangis. Ang iba pang mga kalalakihan ay hindi mapigil ang mapang-anga habang iniisip nila ito sa kanilang sarili. Matapos ang pagtapos ni Gerald sa pakikitungo sa mga lalaking iyon, sa wakas ay itinuon niya ang kanyang mga mata sa kalbo na lalaki na lumalabas na sa malamig na pawis sa oras na ito. Hindi mapigilan ng kalbo na labis na matakot habang nakatitig sa kanya si Gerald. Sa oras na ito, agad niyang naramdaman ang isang mamasa-masa at mainit na pakiramdam sa kanyang ibabang bahagi ng katawan. Agad na ibinagsak ng kalbo ang kanyang sandata sa lupa habang diretsyong lumuhad at nagmakaawa, "Big Brother, mangyaring iligtas ang aking buhay." Ang tanong ko ay pareho sa dati. Paano ako makakakuha ng kapatawaran mula sa isang batang babae at mako siyang payagan at taos-pusong mag-alok sa akin ng tulong? May pakiramdam ako na baka may sagot ka. Panipi, naglakad si Gerald papunta sa kalbo bago niya hinawakan ng marahan ang kalbo na ulo ng huli. Ito ay nadama na parang si Gerald ay isang matanda na nakatingin sa isang maliit na bata sa isang nakaganyak at mapagmahal na pamamaraan. Ako, nararamdaman ko na kung may pagkakataon kang gawin ito, maaari mong subukang tulungan siya. Ang mga batang babae sa pangkalahatan ay napakalambot ng puso. Hanggat handa kang tulungan siya, maiintindihan niya ang iyong mga hangarin, at wala na siyang hahawak laban sa iyo. Nagmamadaling sagot ng kalbo habang masiglang lumunok. Oh, kaya't ito ang kaso. Pag-isip ni Gerald habang tumanggaw siya ng may pag-iisip. Pagkatapos nito, hinampos niya ang ulo ng kalbo bago sabihin, "Kung alam mo ang sagot sa tanong ko, bakit hindi mo nasabi ng mas maaga?" Sa sobrang takot ng kalbo na lalaki ay halos shit niya ang pantalon. "Ako, nakalimutan ko ang tungkol dito. Tulungan mo akong makapagpaabot ng mensahe kay G. Gross. Big Brother, ano ang dapat kong sabihin sa kanya? Sabihin mo sa kanya upang mabuhay ng maayos." Matapos niyang magsalita ay tumalikod na si Gerald at umalis na. Habang nilalakad niya si Byron at ang iba pa, natural na alam ni Gerald na ang pangkat ng mga kalalakihan na ito ay mga tanod na nagtatrabaho para sa pamilyang Smith. Kaya, simpleng tumanggaw siya sa kanila.
Para naman kay Byron at iba pa, bahagyang tumango din sila bago gumawa ng paraan para sa kanya. Kailangang makuha ni Gerald ang kanyang dugo kahit na ano ito. Bukod, nang nakaupo si Gerald sa parke, tiningnan niya ang iba pang alindog ng Jade. Kahit na pagkatapos ng pagbisita at pagtingin sa paligid ng Lugaw City sa nakaraang ilang araw, hindi siya nakaramdam ng anumang pang-amoy o pakiramdam na nakalink sa kanya sa Zerkab site. Pinatunayan nito na ang Zerkab site ay wala sa Lugaw City. Nasa Mayberry City ito. Ilang araw na lang ang natitira hanggang sa kalagitnaan ng buwan. Sa makatuwid, kinailangan ni Gerald na kumilos ng mabilis hanggat maaari. Habang iniisip niya ito, dumating ulit si Gerald sa pasukan ng Smith Manor. Nais niyang makilala si Condry. Ate, anong ginagawa mo? Bakit parang ikaw ay palaging nakakagambala? Panipi, inihanda na lang ni Riley ang isang tasa ng kape para sa kanyang kapatid. Sa oras na ito, nakita niya si Condry na nakahawak sa pisngi niya, at malinaw na napaatras siya sa oras na ito. Hahaha, huwag sabihin sa akin na iniisip mo ang pulubi na iyon, hindi, ibig kong sabihin, ang binata ngayon lang. Sabi ni Riley habang tumatawa. Huminga ng malalim si Condry, ngunit wala siyang tinanggihan. Sa halip, sinabi niya, nararamdaman mo ba na ang binata ay tila nagbigay ng isang napakakakaibang vibe? Mukhang matagal na niyang hinahanap ang batang babae. Bukod, dapat kong tunay na kahawig ng mabuti ang batang babae. Iyon ang dahilan kung bakit siya nasa sabik nang makita ako, at tuluyan na siyang nawalan ng pagpipigil sa sarili. Parang nakalimutan niya ang lahat dahil lang sa batang babae na si Mila. Inisip niya na ako ang Mila na hinahanap niya. Panipi, kaya paano kahit na iyon ang kaso? Orihinal kong naisip na nahulog siya sa iyo dahil sa iyong kagandahan. Bilang isang resulta, ang lahat ng ito ay nangyari dahil lang sa akala niya na iba ka. Pinapapakawalan na namin ang maliit na pulubi na iyon sa pamamagitan ng hindi paghingi sa mga tanod na bugbugin siya hanggang sa mamatay pagkatapos niyang samantalahin ka. Panipi. Patuloy na tinatreto ni Riley si Gerald bilang bida sa isang kwento kung saan ang pulubi ay umibig sa mayamang dalaga. Kaya, iyon ang dahilan kung bakit binigyan siya ng palayaw na ito. Hindi. Palagi kong iniisip kung magkakaroon ba ng isang lalaki sa mundong ito na gustong-gusto ang isang solong batang babae sa buong puso at buhay niya, kahit na sa puntong nais niyang mamatay para sa kanya. Ito ay dahil nagdududa rin ako tulad mo. Hindi ako naniniwala na ang sinumang tao ay magiging bobo. Gayunpaman, sa sandaling ito ay yakap-yakap niya sa akin ngayon, ramdam ko ang pinakamalalim na bahagi ng kanyang puso, at pakiramdam ko parang ramdam ko ang pagmamahal at pag-aalala niya sa batang babae na nagngangalang Mila. Ito ay isang napakalalim at malakas na pag-ibig. Panipi, AY1189AY. To be honest, nang niyakap niya ako sa kanyang mga braso, medyo naantig ako. Para sa isang sandali, naisip ko pa rin kung gaano mapalad at maligaya ang batang babae na mahal niya talaga. Mayroong tunay na isang tao na nagmamalasakit sa kanya sa ganitong paraan. Panipi, isang itsura ng inggit ang sumilay sa magagandang mga mata ni Condry sa oras na ito. Buntong hininga, okay, tama na. Dapat mong isawsaw ang iyong sarili sa ganoong uri ng pag-iisip at sayangin ang iyong lakas na iniisip ang lahat ng mga walang kwentang bagay na ito. Nais kong maging interesado upang malaman ang nalalaman kong siya ay in love sa iyo. Gayunpaman, sa palagay ko mas makabubuting isipin ang pagdiriwang ng pagdiriwang ni G. Snyder bukas sa halip. Narinig ko na maraming malalaking figure mula sa Lugaw City at Timog na rehiyon ang lalahok sa piging na ito. Ito ay lalo na sapagkat nag-imbita siya ng isang partikular na misteryosong VIP na dumalo sa kanyang pagdiriwang sa pagdiriwang. Sabi ni Riley, maaari kang pumunta kung nais mo, ngunit hindi ako pupunta. Mahigpit na tumanggi si Condry. Hindi ka pupunta, ngunit espesyal na inimbitahan ka ni G. Snyder na dumalo sa piging. Bukod dito, hinabol ka na ni G. Snyder sa loob ng mahabang panahon ngayon. Narinig ko ang ilan sa mga kaibigan ni G. Snyder na sinasabi na talagang balak niyang ipahayag at ipagtapat muli ang kanyang pagmamahal sa iyo bukas. Panipi, alam ko ang kanyang hangarin, at iyon ang dahilan kung bakit hindi ako dadalo sa piging. Sinabi ko na sa kanya na may syota ako. Gayunpaman, tumatanggi pa rin siyang sumuko. Wala naman akong nararamdaman para sa kanya,
At alam ko rin ang dahilan kung bakit niya ako hinahabol. Ang likas na ugali ng isang batang babae ay madalas na napakatumpak, at tila ba seryosong minamaliit niya ang mga batang babae. Sambit ni Condry habang umiling. Pero kahit sabihin mong may syota ka, hinding-hindi siya maniniwala maliban kung mapatunayan mo ito sa kanya. Dadalhin mo ang iyong kasintahan kasama mo upang may parada mo siya sa harap ni G. Snyder bago ka maniwala sa iyo. Iyon lang ang paraan upang siya ay sumuko. Kung ipagpapatuloy mo ang pag-antala nito ng ganito, hindi ito magandang solusyon. Panipi, naiintindihan ko ang ibig mong sabihin, ngunit saan ako makakahanap ng taong kikilos bilang aking syota? Hindi ko basta-basta makakahanap ng kahit anong random guy, pwede ba? Sagot ni Condry habang umiling na walang magawa. Napabuntong hininga din si Riley nang maramdamang medyo nalungkot. Naglakad siya patungo sa bintana habang nakatingin siya sa bintana, medyo nalungkot at nalulumbay. Nais din niyang ibahagi ang pasanin ng kanyang kapatid at mga alalahanin para sa kanya. Sa oras na ito, biglang bumukas ng malapad ang mga mata niya. Pagkatapos nito, masayang sinabi niya ng may pagtataka, "Hahaha. Ate, may nakita akong solusyon sa iyo. Upang maging mas tumpak pa, sa palagay ko natagpuan na kita ng perpektong kandidato." Panipi, anong kandidato ang sinasabi mo? Bilasan mo at tingnan mo. Ang maliit na pulubi na iyon ay nakatayo muli sa harap ng pasukan ng aming bahay. Mukhang pinapante niya ang kanyang sarili rito. Panipi, naglakad si Condry papunta sa bintana at nakita na totoo nga ang sinasabi ng kanyang kapatid. Bakit siya nandito ulit? Naiintindihan ko ang ibig mong sabihin, ngunit mayroon din siyang isang tao na mahal niya. Kaya, paano ko magagamit ang mga nararamdamang tulad nito, kung gayon? Hindi ko siya mahiling na magpanggap na boyfriend ko. Sagot ni Condry habang umiling. Hindi siya karapat-dapat o sapat na kwalipikado upang magpanggap na kasintahan ng aking kapatid na babae. Gayunpaman, iwan mo lang sa akin ang bagay na ito. Pwede kaming sabay na dumalo sa pagdiriwang ng pagdiriwang bukas. Tinitiyak ko sa iyo na hindi lalabag si G. Snyder. Ang kanyang diskarte ay hindi magtatagumpay, at mabibigyan mo rin ang aming mga magulang ng isang malinaw na paliwanag patungkol sa bagay na ito. Panipi, si Condry ay maaaring tumango lamang ng may pag-aalinlangan habang nakatingin sa kanyang kapatid, na kumikilos sa halip na may pagkagulat. Nagmamadaling tumakbo si Riley sa baba sa oras na ito. "Little beggar," sigaw ni Riley kay Gerald. Napatingin sa kanya si Gerald habang nagtanong, "Tinatawag mo ba ako? Sino pa ang maaaring tawagan ko kung hindi ikaw? Hoy, ano pa ang ginagawa mo sa harap ng bahay namin? Iniisip mo bang samantalahin ulit ang kapatid ko?" Sabi ni Riley. Hindi. Nagpunta lang ako dito dahil gusto kong makilala si Miss Smith upang humingi ako ulit ng tawad sa kanya. Nagmamadaling sabi ni Gerald. Hindi mo na kailangan pang humingi ng tawad sa kanya. Gayunpaman, kung tunay kang masamang pakiramdam tungkol sa nangyari kanina, kailangan kong gawin mo ang pabor sa aking kapatid bukas. Sa pamamagitan ng paraan, batay sa iyong accent, parang nagmula ka sa timog na rehiyon, tama ba? Panipi, oo, galing. Ako sa Mayberry City. Anong pabor ang maaari kong gawin para sa kanya? Sagot ni Gerald. Ano, taga Mayberry City ka? Iyon ay simpleng perpekto, kung gayon. Ikaw ang perpektong kandidato upang hilahin ito. Panipi, tuwang-tuwa si Riley na hindi niya maiwasang tumalon sa tuwa. Pagkatapos nito, pinakalma ni Riley ang kanyang sarili at muling nabalik ang kanyang loob bago niya sinabi, "Ito ang kailangan kong gawin mo. Ang pamilya Snyder ay gaganapin isang pagdiriwang ng pagdiriwang bukas. Kaya, nais kong padalhan mo ang aking kapatid ng isang liham paanyaya sa publiko, at mayroon lamang isang pangungusap na kailangan mong sabihin. Bukod dito, dapat mong tiyakin na alam ng lahat sa piging ang tungkol dito. Lalo na ito para sa host ng piging, G. Snyder." Panipi, well, handa ka bang gawin ang pabor sa aking kapatid? Kung handa kang tulungan siya, tiyak na labis na magpapasalamat ang aking kapatid, at patatawarin kanya sa lahat. Sabi ni Riley. Orihinal na nagpaplano si Gerald na hingin ang kapatawaran ni Condry, at iniisip niya kung ano ang maaaring gawin para sa kanya. Naisip pa nga niyang bigyan siya ng daan-daang milyong dolyar. Pagkatapos ng lahat, iyon ay magiging isang napakaliit na bagay sa kanya.
Kabanata 1190. Gayunpaman, natatakot si Gerald na baka mas maput sa kanya si Condry kung gumamit siya ng pera upang humingi ng kapatawaran. Ang pagkawala na pagdurusa niya ay tiyak na mas malaki kaysa sa kanyang mga nakuha, kung gayon. Dahil maaari lamang niyang makuha ang kapatawaran sa pamamagitan ng paggawa sa kanya ng isang simpleng pabor, paano maaaring tanggihan ni Gerald na gawin ito? Walang problema, ayos, kung ganon. Halika sa bahay namin ng madaling araw bukas bago pumunta sa Selusalo. Ihahanda at bibigyan kita ng sulat ng paanyaya noon. Pagkatapos nito, ang kailangan mo lang gawin ay kumilos alinsunod sa aming plano. Ang pamilyang Snyder ay isang kilalang kilala at maimpluwensyang pamilya sa Lugaw City at maging sa buong Timog Rehiyon. Mayroong dalawang pangunahing at pinakamaimpluwensyang pamilya sa Lugaw City, at ang pinakamalaki at pinakamaimpluwensyang pamilya ay ang pamilya Snyder. Ang mga alingaw-ngaw sa mga lokal ay ang pamilya ng Snyder ay konektado sa ugat ng Dragon, at mayroon silang mga koneksyon sa buong bansa. Bagaman ang pamilya Smith ay malakas, sila ay may isang grade na mas mababa pa rin kumpara sa pamilya Snyder. Ang pamilyang Snyder ay maaaring maituring na pinuno ng buong Lugaw City, at lahat ay dapat bigyan sila ng mukha. Ang bawat isa sa Lugaw City ay nagpasimula ng pinakamahalagang araw sa Lugaw City ngayon. Ito ay dahil ang pagdiriwang ng pagdiriwang na ginugol ng pamilya Snyder sa buong taon na paghahanda ay opisyal na nagsisimula. Maraming mga mamahaling kotse ay natipon sa mga lansangan ng Lugaw City mula pa noong madaling araw. Maraming mga sikat at mayayamang negosyante mula sa buong bansa pati na rin mula sa ibang bansa ang dumating din sa Lugaw City. Nais ng lahat na lumahok sa kapansin-pansin na sandaling ito. Ang pagdiriwang ng pagdiriwang ay gaganapin sa Lugaw International Hotel, na kung saan ay ang hotel na may pinakamataas na pamantayan sa buong Lugaw City. Maraming mga mamahaling kotse ang pumuno sa ilalim ng lupa na paradahan ng hotel. Mayroon ding isang mahabang pulang carpet sa pasukan ng hotel. Lahat ng dumadaan ay inggit na inggit. Kung ang sinuman sa kanila ay maaaring maglakad sa pulang carpet na ito, handa silang mabuhay ng 10 taon na mas mababa. Bilang isa sa mga kilalang at pinakamaimpluwensyang pamilya sa Lugaw City, ang buong pamilya Smith ay natural na lalahok sa kaganapan. Si G. Smith ay nakadamit ng mas kaakit-akit ngayon habang naglalakad siya sa harap ng kanyang dalawang magagandang anak na babae. Siya ay may isang napakamayabang at mapusok na mukha sa oras na ito. Ito ay sapagkat natanggap na niya ang tiyak na balita na bukod sa partikular na misteryosong panauhin, ang iba pang malaking kaganapan na magaganap sa pagdiriwang ng pagdiriwang ngayon ay si G. Snyder ay imumungkahi ng publiko sa kanyang anak na si Condry. Ang balitang ito ay walang pasubali. Sa sandaling ang dalawang malaki at maimpluwensyang mga pamilya ay nagsama sa pag-aasawa, ito ay tiyak na magiging pinakahihintay na sandali para sa kanilang pamilya. Marami sa iba pang mga pamilya ang nakarinig din tungkol sa tsismis na ito. Sa makatuwid, maraming tao ang lumabas upang batiin si Ginang Smith. Gayunpaman, si Mrs. Smith ay palaging tumingin sa paligid habang siya ay snickered at gumugol ng oras sa pakikipag-chat sa mga mayayamang negosyante mula sa buong mundo. Mabilis na lumipas ang oras. Hindi nagtagal pagkatapos nito, tanghali na. Maraming mayayamang negosyante ang pumwesto sa bulwagan. Mayroong isang mataas na platform sa pinakamahalagang lokasyon ng hall, at maraming makapangyarihang at maimpluwensyang mga numero mula sa buong mundo ang nakaupo sa mataas na platform sa oras na ito. Gayunpaman, tulad ng pag-asang lahat sa pagdating ng misteryosong panauhin, dumating ang balita na ang misteryosong panauhing bisita ay nakatagpo ng ilang problema at maaaring dumating sa isang medyo kalaunan. Hindi mapigilan ng bawat isa ngunit nakaramdam ng kaunting pagkabigo. Sa isang bid upang mapagan ang pagkabigo ng bawat isa, ang pinakamatandang batang master ng pamilya Snyder ay nagpasyang gumamit ng ibang pamamaraan upang pakalmihin ang lahat. Sa oras na ito, hindi niya maiwasang mapako ang kanyang tingin sa lugar kung saan nakaupo ang pamilyang Smith. Napuno ng tuwa si Ginang Smith. Maaaring ang sandaling hinihintay niya, para sa kanyang anak na babae, ay darating ng maaga. Ang lahat ng naruroon sa bulwagan ay nakatingin din kay G. Snyder dahil sa pag-usisa. Ang buong eksena ay tahimik na sa ngayon. B*****, ikaw pala yan. Tulad ng buong tahimik ay tahimik, isang malakas na kaguluhan.
ang narinig mula sa labas ng hall. Hanggang dito na lang muna ang ating kwento. Maraming salamat sa pakikinig. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe at i-comment ang inyong reaksyon sa ating kwento.